Paulit-ulit mga tol na inirereklamo ng China at dinedemand nila sa gobyerno ng Pilipinas na alisin na daw natin yung idineploy ng Amerika na missile system dito sa ating bansa. No? Kasi ang gusto nila mga tol, ang Pilipinas manatiling mahina tulad ng dati. So lahat ng mga dumarating sa ating tulong, inaalmahan nila. Lahat ng dumarating sa ating mga missile system tulad niyan, inaalmahan nila. Kasi itong missile system na to mga tol pwede nating magamit mga tol in case of emergency tulad na lamang for example, magkaroon na talaga ng kaguluhan mga tol. Pwedeng-pwede nating gamitin 'yun. At 'yun ang inaalmahan ng China kasi meron tayong gagamitin para sa kanila if ever man. Ang gusto nila mga tol tirahin nila tayong mulat tirahin nila tayong dilat Alam niyo 'yun, yung tipong nag-aabang ka na lang na babagsak sa'yo. Ayaw nila na may depensa tayo mga tol. Pero eto ang good news, hindi pa rin inaalis sa Pilipinas mga tol sa kabila no patuloy na pag-alma ng China dito mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino tulad ng lagi nating sinasabi, dapat meron tayong pakialam, dapat meron tayong say sa mga ganitong klaseng balita. So panoorin natin 'to mga tol mula rito sa UNTV News. Nananatili sa Pilipinas ang Intermediate Range Missile System na ipinadala ng Estados Unidos. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginagamit ito para sa pagsasanay ng mga sundalo, partikular na ang mga miyembro ng Philippine Army Artillery Regiment. Takot na takot ang China rito Takot na takot Ipinadala ng US military ang missile system nito sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng Joint Military Drills sa AFP. Yes, right now, going pa rin kasi yung sa Lakdib exercises phase 2 natin. In fact, we are now doon sa HADR phase. So, as long as nandito siya, we'll be maximizing yung kanyang utilization ng training ng ating mga personnel, particularly sa Army Artillery Regiment. Actually mga tol, pangingilam na ng China yon sa isang bansang may sariling soberanya. Pangingilam na ng China yon mga tol sa bansa natin. Internal na natin yan, internal matters na natin yan 'Di ba? Wala na silang pakialam diyan kay ano man ang ilagay natin sa bansa natin mga tol, wala na sila dapat pakialam diyan. Supposedly wala talaga silang pakialam diyan. Kay magpadala ang Amerika sa atin ng mga ganyan, tadtarin nila na puro ganyan yung EDCA sites natin. Wala na sila dapat pakialam doon mga tol. 'Di ba? Hindi naman nila tayo bansa Hindi rin naman nila tayo nasasakop, hindi naman nila tayo probinsya. So anong pakialam nila diyan? 'Di ba? So sila ba may pakialam ba sila kung naglalaban ng Israel at saka ang ibang mga kalaban niya? May pakialam ba sila kung naglalaban ng Ukraine at Russia at mga dumadating na tulong ng Amerika sa Ukraine? May pakialam ba sila doon? Bakit dito may pakialam sila? 'Di ba? Wala na sila talaga dapat pakialam dito. Talagang inaalmahan lang nila yan kasi nga makulit sila 'Di ba? Nakakaramdam daw sila ng threat. Saan ang threat doon? 'Di ba? Asan ang threat doon? Bakit may balak ba kayong sugurin ng Pilipinas at nate-threaten kayo? Tanungin nyo kami ba nate-threaten kami sa dami ng mga barkong pinapadala nyo sa West Philippine Sea? Mga abnoy pala tong mga to no? Una na ang tinutulan ng China ang deployment ng missile system dahil magdudulot umano ito ng destabilisasyon sa rehiyon sa gitna na rin ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Biruin mo, di ba? Laging pabor sa kanila mga tol yung iniisip nila dahil daw meron tensyon sa West Philippine Sea. Sino ba gumagawa ng tensyon? Di ba sila din naman? Ano na naman sa kanila yan mga tol? Banda na naman sa kanila yan. Yung mga sinasabi nila. Ngayon na takot sila mga tol kasi alam nilang sila ang gumagawa ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Sa ngayon merong ganyan ang Pilipinas mga tol. Takot na takot sila, baka gamitin sa kanila yan. 'Di ba? Ang gusto nila wala tayong depensa, open lagi tayo. 'Di ba? Kumbaga para kang magnanakaw no. Tapos yung building na nanakawan mo naglagay ng guard, naglagay ng CCTV, naglagay ng electric fence. Nagrereklamo ka? Oy, bakit yung building merong electric fence? Bakit may CCTV? Bakit may guard yan? Bantayan sa seguridad namin. Gagawin. Eto mga tol, mula pa rin sa UNTV News, etong balitang to, hahantong nga ba sa gera mga tol? Etong nakararaang ginawa ng China mga tol dito sa may Skoda Shoal. Panoorin natin to mga tol. First and foremost, all of the actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia
will be below the threshold of conflict. Oh, nasa below ang threshold of conflict mga tol. So, naniniwala mga tol ang Armed Forces of the Philippines natin mga tol na nanambubuyo lang ang China kaya patuloy na ginagawa nito yung mga agresyon na pangahara sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasi tulad nga ng sinasabi ng ibang analyst mga tol, mga war expert, ayaw din ng China ng gera. Ang gusto nila mga tol, mauna ang Pilipinas magpaputok. Ayaw nilang sa kanila magsisimula. 'Di ba? Ayaw nila. Ang gusto nila mga tol, tayo ang magsimula niyan para meron silang dahilan. Pero ang tanong mga tol, tayo ba willing magsimula? Syempre hindi rin mga tol. Ba't ka papauto sa mga agresibong aksyon nila mga tol? Pero kailangan natin talagang palagan 'yan. Palagan na hindi aabot doon sa sinasabi nating giyera na rin. Katulad nung sinasabi ng mga sundalo natin, hindi pa daw umaabot sa threshold ng war o below the threshold ng conflict mga tol yung ginagawa ng China. Alam naman pala natin na may threshold yan eh. Di gawin din natin yun, di ba? Para maipakita natin sa kanila na hindi tayo tawag dito, tame-tameme lang. It will not reach the point that they will initiate escalation to the point of conflict. Butas na nga yung barko natin eh. Butas na nga eh, di ba? Damage to property na nga yung ginawa nila eh. Teka lang ng China ang paninindak at panghaharang sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang nakikita ng Armed Forces of the Philippines sa mga agresibong aksyon ng Beijing sa mga pinag-aagawang bahura. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, may dynamics ang aksyon ng Chinese forces, ngunit hindi ito inaasahang magre-resulta sa full-blown conflict o giyera. Kabilang anya sa dynamics ng China sa West Philippine Sea, ang paggamit ng flares ng fighter jet nito sa isang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa bahagi ng Bajo de Masinloc noong isang linggo. Alam niyo ginagawa ng China mga tol, nang-aasar lang talaga sila, no? Nang-aasar sila sa pamamagitan ng pangahara sa atin, pero kalkulado talaga nila lahat ng aksyon na ginagawa nila. Kasi ang alam nila mga tol, meron tayong MDT, meron tayong Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos na kung sakaling gegerahin nila tayo mga tol, hindi lang Pilipinas ang makakalaban nila. Para silang nakipaglaban na mismo sa Amerika mga tol. Kasi malamang yun talaga ang threat sa kanila. Kasi tayo, hindi naman tayo threat sa kanila mga tol eh. 'Di ba? Minamaliit nga lang nila tayo. Anong ipanlalaban natin sa kanila mga tol? Puro keyboard. 'Di ba? Puro satsat. Anong ipanlalaban natin sa kanila? Hindi tayo. Ang talagang makakalaban nila mga tol, yung mga bansang tutulong sa atin. Yun ang kinakatakutan nila. Pero syempre mga tol, ang ginagamit nilang taktika, gusto nyo pa ba Pilipinas umabot pa sa ganyan? Gusto nyo ba Pilipinas marami pang masira at madamage sa inyo? Nasumuko na lang kayo, napakalakas namin, no? Ganon mga tol. Sinisindak na lang nila tayo para hindi na mauwi pa sa kaguluhan. At by that mga tol, mananalo sila without firing a single bullet. Sabi nga ganon, di ba? Nasundan pa ito ng pagbangga ng Chinese vessel sa Sabina o Escoda Shoal noong August 19, kung saan napinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi lamang ito ang ginagawa ng China para ipilit ang kanilang pag-angkin. Nagsimula yan dito sa laser na to eh. At nabiglang naglabasan yung mga pro-China rito mga tol. Ang dami. Tingnan nyo yung laser na yan kung gaano kalaki yung ilaw niya, no? Sabing gano'n ni Harry Roque, katulad lang daw yan ang ginagamit ng mga teacher. Yung laser pointer lang na handheld lang. Tingnan nyo yung tsura niya, no? Sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak ng sandataang lakas na hindi sila magpapabuyo o hindi sila aatras sa anumang hamon ng China. We will not Di tayo aatras, di lang natin papansinin. let down or back down from performing our mandate of showing the flag, of resupplying the troops, of rotating the men. Katulad ng ginawa nitong nakaraan mga tol, hindi tayo umatras. Itinuloy pa rin natin yung mission natin kahit butas na tayo. Kumbaga parang, alam mo yung sa kalsada, di ba nagdadrive ka, bilang may bumangga sa'yo. Di ba? Tapos yung bumangga sa'yo, yung matapang. Ikaw naman, dumiretso ka na lang. Kaysa igiit mo, teka, binangga mo ko eh. Pag natin to, di ba? Kaysa magreklamo ka, hindi, dumire-diretso ka na lang. Ikaw na yung binangga, ikaw pa yung na lang. Di ba? Ay, naku po.
We will ensure all our actions are within the rules of engagement and international law. We will not escalate the situation. They should de-escalate the situation. Samantala, They should talaga. Sila talaga nagpapalala eh. sa kabila naman ng nangyaring banggaan ng mga barko ng Pilipinas sa China, hindi nakikita ng Philippine Navy ang Escudo Shoal bilang bagong flashpoint ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa Ayungin Shoal, madalas magkagirian ng Pilipinas sa China. Ngunit nabawasan ito dahil sa provisional deal ng dalawang bansa ukol sa resupply missions. No, Sabina or Escudo Shoal is not a new flashpoint. Talaga lang sabi nila yun mga tol eh. Sabi nila hindi daw yan ang bagong flashpoint. Pero sa ibang balita mga tol, pinalibutan na ng mga rubber boat, pinalibutan na ng mga barko ng China yung BRP Teresa Magbanwa na nandirito sa Escudo Shoal mga tol. So ang sabi pa nga gano'n ni Tariela, medyo magiging challenges yung resupply doon. Kasi mga tol, 4 na buwan na atang nakaangkla doon yung Teresa Magbanwa dahil binabantayan nga natin yung balak ng China ng reclamation doon ng island. Pero syempre dahil limited lang ang supply ng mga crew, ng mga tripulante ng barko, mga tol, need natin mag-resupply doon. Etong nakaraan nga mga tol akala nung China magre-resupply tayo sa Teresa Magbanwa, binangga tayo eh. Ano yan, magiging tension na. Every time na magre-resupply tayo rito sa Teresa Magbanwa, may mangyayaring banggaan. The presence of the CCG, the MMV, Maritime Militia, and the PLA Navy is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. 70 nautical miles lang ang layo nun. Diba? Ewan ko na lang kung meron pa ring mga pro-China ang sumakampi dyan sa China. Ay naku po, ewan ko na lang talaga sa inyo. 70 nautical miles lang ang layo nun mula sa Palawan, mula sa Pilipinas mismo. 70 nautical miles lang. Ito ba'y pag-aari pa rin ng China? This is the cause of all the dynamics in the West Philippine Sea. Samantala, iniulat ng AFP ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong linggo. Mula sa 92 noong August 6 to 12, bigla itong tumaas sa 129 mula August 13 hanggang 19. Ngunit ayon sa Philippine Navy, nasa acceptable limit pa ang bilang na ito dahil mas marami pa ang namonitor nila sa mga nakalipas na buwan na umabot ng 156. Ryan Lacanla. Acceptable pa. Well anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan mga tol? Pwede kang magbigay ng komento, pwede kang magbigay ng iyong opinion at saloobin. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.